Nagsimula ang kwento kay Kaoru, isang kabataang babae na nagtatrabaho sa isang trabaho sa opisina. Nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kaibigan na nagsabing late na siya, kaya mabilis niyang tinapos ang kanyang trabaho. Habang papunta siya upang makipagkita sa kanyang mga kaibigan, iniisip niya kung paanong ang kanyang buhay ay hindi ganoon kapanapanabik dahil siya ay nagtatrabaho lamang ng isang karaniwang trabaho. Nais niyang hindi siya mukhang pagod, ngunit bigla siyang nahihilo at hinimatay. Nagising siya na may lalaking humihingi ng tawad sa kanya, at kinikilala niya ito bilang Diyos. Ipinaliwanag niya na ang kanyang mundo ay nakakaranas ng mga kaguluhan na dulot ng mga dimensional distortion, at habang sinisira niya ang isa sa mga distortion, napunta ito sa kanya. Nagawa niyang iligtas ang kanyang kaluluwa, ngunit sinabi niyang imposibleng maibalik siya sa kanyang sariling katawan. Kaya, nag-aalok siya na gumawa ng mga pagbabago sa pamamagitan ng muling pagkakatawang tao sa kanya sa ibang mundo. Nagkakaroon si Kaoru ng pagkakataong magpaalam sa kanyang mga kaibigan at pamilya, at nakakagulat nilang tinatanggap at tinitiyak na magiging okay siya kahit saan siya magpunta. Sinabi ng Diyos sa kanya na siya ay muling magkakatawang tao sa isang mundong katulad ng Earth ngunit hindi ito kasing unlad ng teknolohiya. Iniisip ni Kaoru na dahil ito ay hindi gaanong advanced, ito ay magiging mas delikado, kaya't humihingi siya ng labis na kakayahan upang matulungan siyang mabuhay sa kanyang bagong mundo. Nakatagpo ni Kaoru si Celestine, ang diyosa na responsable sa kanyang muling pagkakatawang tao. Masaya siya sa kanilang sitwasyon dahil binigyan siya nito ng pagkakataong makausap ang Earth's God na crush niya, kaya plano niyang bigyan ng extra blessing si Kaoru. Binibigyan niya siya ng kakayahang makipag-usap at maunawaan ang wika ng kanyang bagong mundo, pati na rin ang isang mas batang katawan. Iniisip niya kung anong kasanayan ang gusto niyang tulungan siyang mabuhay sa mundo, at nalaman ni Kaoru na ipinapadala siya sa medieval style na mundo ng Very, kung saan karaniwan ang magic, halimaw, at hunters. Sa pag-iisip tungkol sa kakayahan na pinakamahusay na makakatulong sa kanyang mabuhay, humihingi siya ng kakayahang malayang lumikha ng anumang uri ng potion na may anumang epekto na gusto niya. Sa tingin ng Diyosa ay masyado itong up ngunit ipinaalala ni Kaoru sa kanya na ipinangako sa kanya ng kanyang Diyos na maaari siyang magkaroon ng anuman, kaya pumayag si Celestine. Higit pa rito, hinihiling din ni Kaoru na ang kanyang lalagyan ng potion ay maaaring gawin sa anumang laki, pati na rin ang isang kahon ng item na may walang limitasyong imbakan. Hindi makapaniwala si Celestine na marami siyang hinihiling, ngunit nagbanta si Kaoru na magrereklamo sa kanyang Diyos, kaya pumayag ang Diyosa sa lahat ng kanyang hinihiling. Habang siya ay malapit ng muling magkatawang tao, si Kaoru ay humiling ng isa pang bagay. Ang Diyosa ay sawa na sa kanya, ngunit hiniling ni Kaoru na maging kaibigan niya, at masaya siyang pumayag. Sa isang kislap ng liwanag, dumating si Kaoru sa kanyang bagong mundo, at agad niyang napagtanto na naririnig niya ang pag-uusap ng mga ibon. Isinandal niya ang kanyang ulo sa isang puno, sa pag-aakalang ibinigay ito ng Diyosa sa kanya bilang bahagi ng kanyang kakayahan sa komunikasyon. Nagpasya siyang subukan ang kanyang kakayahan sa potion, lumikha ng isang nakapagpapagaling na potion, at agad nitong pinagaling ang sugat sa kanyang ulo. Siya ay sabik na tumungo upang maghanap ng isang bayan, ngunit pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, siya ay napagod. Sa kabutihang palad para sa kanya, lumikha lamang siya ng isa pang potion, at ito ay agad na nagpapanumbalik ng kanyang tibay. Nakarating siya sa isang bayan, at sa palagay niya ang una niyang gagawin ay makakuha ng pera. Plano niyang ibenta ang kanyang mga hilang potion, kaya binisita niya ang Hunters Guild. Gayunpaman, ang receptionist, si Hilda, ay hindi pamilyar sa kanyang mga potion, na sinasabi sa kanya na dapat niyang ibenta ang mga ito sa isang parmasyutiko. Nag-aalala si Kaoru na wala siyang matutulugan dahil kailangan niyang ibenta ang kanyang mga potion bago siya magkaroon ng pera, ngunit pinayagan siya ni Hilda na manatili sa gabi. Sinubukan ni Kaoru na ibenta ang kanyang mga potion, ipinapaliwanag na ang kanyang asol na potion ay nakapagpapagaling ng mga panlabas na sugat, at ang dilaw ay nakapagpapagaling ng mga panloob na sugat. Ang mga adventurer ay hindi naniniwala sa kanya, kaya hindi siya nakakapagbenta ng kahit ano. Kahit na ang mga adventurer ay hindi interesado sa kanyang mga potion, ang ilan sa kanila ay humihingi ng tulong sa kanya sa mga kakaibang gawain tulad ng pagkuskos sa kanilang mga paa at pagpapamasahe sa kanila, at masaya siyang sumang-ayon upang ma-afford niya ang pagkain para sa gabi. May biglang nasugatan na lalaki na dinala sa guild. Tila siya ay nasa isang mahirap na kalagayan, at si Kaoru ay nagtataka kung bakit walang gumagaling sa kanya.
Nagpasya siyang gawin ito at binigyan siya ng isa sa kanyang mga dilaw na potion, at ibinuhos ang kanyang asol na potion sa kanyang sugat, na agad namang gumaling. Ang kanyang mga aksyon ay pinarangalan bilang isang himala, at itinuturing siya ng mga hunter bilang isang anghel. Nalaman ni Kaoru na ang magic ay isang bihirang kasanayan na nangangailangan ng panghabang buhay na pagsasanay, na kahit na ang pinakamahusay na mage ay nagagawa lamang ang mga simpleng gawain tulad ng pagsisindi ng kandila, or paggawa ng isang patak ng tubig. Naisip ni Kaoru na dapat siyang maging mahinahon, ngunit ipinatawag siya upang makipagkita kay Baron Renden, ang Panginoon ng Lupain. Kinuha siya ng lalaki sa pamamagitan ng puwersa, ngunit binalaan siya nito na huwag maging masyadong magaspang sa kanyang gintong pulseres. Dinala si Kaoru sa mansyon ng Baron, at tinanong siya ng Baron kung saan niya nakuha ang kanyang mga potion. Sinabi ni Kaoru sa kanya na maaari niyang gawin ang mga ito, ngunit kailangan nito ang kanyang pulseres na sinira ng lalaki. Nangako ang Baron na parurusahan ang lalaki, at masaya si Kaoru na makaganti sa kanya. Sinabi niya sa Baron na kailangan niya ng oras upang ayusin ang kanyang pulseres, kaya inutusan niya ang kanyang katulong na ihanda ang kanyang pinakamagandang silid para sa kanya. Sa tingin ni Kaoru ay ligtas na siya sa ngayon, ngunit nagpasya siyang humanap ng pagkakataong makatakas. Dinadala ng katulong ang kanyang mga gamit para tulungan siyang ayusin ang kanyang bracelet, at humingi rin siya ng tulong. Gusto ni Kaoru ng kaedad niya, kaya lahat ng katulong na nasa edad niya ay tinitipon. Pinili niya ang isang nagngangalang Harleen bilang kanyang katulong, ngunit kapag sila ay nag-iisa sa kanyang silid, siya ay pinatumba niya. Pagkatapos ay iniimbak ni Kaoru ang lahat ng mga kasangkapan at pagkain sa kanyang kahon ng item, at kinuha pa niya ang mga damit ni Harleen. Ginupit niya ang kanyang buhok, at gamit ang isa pang potion, nagagawa niyang itago ang sarili bilang si Harleen, at nakalabas siya ng silid ng hindi pinaghihinalaan. Nalungkot ang Baron nang malaman niyang nakatakas ito, at kinuha na rin ang lahat ng gamit niya. Nakita namin si Kaoru na nagbago ang kanyang buhok at kulay, kaya umaasa siyang hindi siya makikilala. Nakikita niya ang mga taong humahabol sa kanya sa malayo, kaya nagpasya siyang magtago sa likod ng isang puno. Siya ay may merienda habang hinihintay niyang dumaan ang mga humahabol sa kanya, ngunit nalaman niyang ito ay ang mga hunter mula sa guild, at ayaw pa nilang hanapin siya mula noong nailigtas niya ang kanilang kaibigan, kaya nauwi na lamang sila pabalik. Naghahanda si Kaoru na tumungo sa royal capital na determinadong sulitin ang kanyang bagong buhay. Natutulog siya sa kagubatan sa kamang kinuha niya mula sa Baron's Mansion, ngunit may 3 bata na dumaan, at ang pinakabatang babae na nagngangalang Emily ay nagsimulang tumawag sa kanya ng isang diyosa. Nagpasya si Kaoru na makipaglaro, at naisip ni Emily na dapat ay siya si Celestine, ngunit itinutuwid siya ni Kaoru, sinabing siya ay mula sa ibang mundo ngunit si Celestine ay kanyang kaibigan. Ipinakilala ng kapatid ni Emily na si Harold ang kanyang sarili bilang anak ng Count Aldrin, pati na rin ang pagpapakilala sa kanilang kabalyerong si Fiona. Ipinaliwanag nila na nasa paglalakbay sila upang bisitahin ang kanilang lola na may malubhang karamdaman, at nakiusap si Emily kay Kaoru na pagalingin ang kanyang lola gamit ang kanyang kapangyarihan. Wala nang ibang mapagpipilian si Kaoru at pumayag siyang tumulong sa isang kondisyon, sinabihan silang magkwento sa kanya na magpapaiyak sa kanya. Ang 2 bata ay nagkukwento sa kanya ng kanilang mga problema, ngunit nakita niya lamang silang parang bata. Sinabi ni Fiona sa kanya kung paano niya sinanay ang kanyang buong buhay bilang isang kabalyero, tinatanggihan ang lahat ng kanyang mga panukala sa kasal. Malakas ang pangangatawan niya, pero lagpas na siya sa edad ng kasal, kaya natatakot siyang mag-isa na lang magpakailanman. Pinaiyak nito si Kaoru, at lumikha siya ng 3 potion na di umano ay mula sa luha ng kanyang diyosa. Iniabot niya ang isa kay Harold para pagalingin ang lola niya, ang isa kay Fiona na inutusan niya na uminom lang sa mga taong pinagkakatiwalaan niya, at ang huli ay para rin sa kanya na magagamit niya para gumaling sa isang taong gusto niya. Nalaman namin na ang mga bata ay mula sa kanlurang kaharian ng Balmor, at nakita namin na makalipas ang 1 buwan ay sinabi ng kanilang ama na si Count Aldrin sa hari ang tungkol sa kanilang pakikipagtagpo sa diyosa. Nahihirapang paniwalaan ito ni Haring Seryo, ngunit iniinom ni Fiona ang kanyang potion sa harap ng lahat, at ito ay tila nagpapabata sa kanya. Nagsimulang maniwala ang lahat, at ibinunyag ni Fiona ang kanyang iba pang potion na gustong ibigay ito sa aid ng hari na si Ronald. Nalaman namin na si Ronald ay talagang ang Crown Prince, ngunit pagkatapos mawala ang paggamit ng kanyang kanang braso sa isang labanan, si Seryo ang humalili sa trono.
Nag-aatubili na kinuha ni Ronald ang potion, at ang kanyang braso ay mahimalang naibalik. Gusto ni Sergio na siya ang maging hari, ngunit sinabi ni Ronald na ito ay isang abala at gusto lang niyang magkaroon ng maginhawang buhay. Samantala, nakarating si Kaoro sa Ars, ang kabisera ng silangang kaharian ng Brancott, at nalaman niyang tila sumasamba kay Celestine ang mga tao doon. Sa pag-asang hindi makagawa ng parehong pagkakamali gaya ng ginawa niya sa nakaraang bayan, bumisita si Kaoro sa isang pawn shop para ibenta ang ilan sa mga bagay na kinuha niya sa Baron's Mansion. Inaakala ng tindero na mga ninakaw ang mga ito, ngunit ikinwento ni Kaoro sa kanya ang isang malungkot na kwento kung paano niya namana ang mga ito sa kanyang ina na kakapano lang. Napaluha ang lalaki, at binili niya ang kanyang mga gamit. Sa kastilyo ng Brancott, nakilala namin si Prinsipe Fernando habang nagrereklamo siya tungkol sa lahat ng mga papeles na kailangan niyang gawin, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan na si Franco na lalala lamang ito kapag siya ay naging hari. Ang kanilang kaibigan na si Allen ay dumating, at ang tatlo ay nagpa siya na magpahinga at kumuha ng pagkain. Bumisita sila sa isang restaurant sa lungsod kung saan nagtatrabaho si Kaoro bilang isang waitress, at nagulat sina Fernando at Franco nang subukan nila ang mga pagkain na hindi pa nila natitikman. Iniisip ni Fernando na mas maganda pa ito kaysa sa pagkain mula sa palasyo, at pinuri ni Allen si Kaoro sa pagpapakilala ng mga bagong pagkain. Sinabi niya sa kanila na mayroong higit pa sa restaurant kaysa sa pagkain lamang, at nakipag-usap siya sa isa sa mga waitress upang matanggap ang kanilang espesyal na serbisyo. Nagtataka sina Fernando at Franco kung ano ang maaaring mangyari, kaya sinabi ni Allen na makinig sila sa sinasabi ni Kaoro. Naririnig nila ang kanyang pagbibigay ng matalinong payo, at naging sabik na makuha ang kanilang pagkakataon kapag nilapitan niya sila. Tinanong nila siya kung paano mahusay na patakbuhin ang kanilang domain, at sinabi ni Kaoro sa kanila na babaan ang rate ng buwis. Nagulat sila dito, ngunit ipinaliwanag niya kung paano ang pagbaba ng buwis ay magdadala ng mas maraming mangangalakal at magsasaka, na makakabili ng mas mahuhusay na kasangkapan at sa gayon ay madaragdagan ang kanilang kita. Ang kanyang payo ay isang bagay na hindi nila inaasahan, at pagkatapos ng kaunting pag-iisip pabalik sa kastilyo, napagtanto nila na ito ay may malaking kahulugan. Sinimula ni Fernando na gusto niya si Kaoro para sa kanyang sarili, at handang gawin ang lahat para makuha siya. Nang wala na ang lahat ng mga customer, ang mga babae ay nakaupo ng magkakasama at nag-enjoy sa masarap na pagkain na niluto ni Kaoro. Napagtanto ni Kaoro na mula nang siya ay dumating sa bayang ito, hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan ng potion para sa pagpapagaling ngunit sa halip ay para sa paggawa ng pagkain, at ang kanyang mga plano para sa isang mapayapang buhay ay tila gumagana. Gayunpaman, ang mga bagay ay nagsimulang maging masama para sa kanya kapag si Prinsipe Fernando ay palaging bumibisita sa restaurant, at patuloy na iniistorbo siya sa mga tanong at hinihiling na siya lamang ang maglingkod sa kanya. Dahil dito, nawalan siya ng gana, at sinabihan niya siya para sa kanyang kawalang galang na pag-uugali, na sinasabi na kapag hindi siya tumigil, hindi na siya papayagang pumasok sa restaurant. Dahil sa galit niya, hinawakan ni Fernando ang kamay niya at pinilit na sundan siya, ngunit lahat ng mga customer at waitress ay nakaharang sa pinto, kaya wala siyang choice kundi pabayaan siya at umalis. Nakipagkita siya sa kanyang mga kaibigan sa labas, at comfort siya ng mga ito tungkol sa rejection, na sinasabi sa kanya na ihinto ang panliligalig kay Kaoro at sinabi na dapat niyang simulan ang pagtrato sa kanya na parang isang babae. Kaya tumigil si Fernando sa pagpunta sa restaurant, at naisip ni Kaoro na sa wakas ay makakamit na niya ang kanyang mapayapang buhay. Nagwawalis siya sa labas ng restaurant, ngunit dumating ang isang royal carriage, at nakatanggap siya ng isang imbitasyon kasama ang isang pakete. Ito ay isang tawag mula sa kastilyo, at alam niya na ang kanyang kapayapaan ay malapit ng magambala muli. Sa araw ng party, dumating si Kaoro sa kastilyo na nakasuot ng damit na ninakaw niya mula sa Baron. Kinuha ng gwardya sa gate ang kanyang imbitasyon, ngunit nang tumingin ito sa kanya, sa palagay niya ay siya ang tipo ng babae na nang-aapi sa mga nasa ilalim niya, kaya mabilis niya itong pinapasok. Pumasok si Kaoro sa kastilyo, at nakita niya ang iba't ibang babae na sinusubukan ang kanilang makakaya na magmukhang maganda kay Prinsipe Fernando, dahil pipiliin daw niya ang kanyang nobya sa party na ito. Ngunit nagpalit siya ng damit ng kanyang kasambahay at naghahanda na maglingkod sa mga maharlika. Samantala, naiinis si Fernando dahil tila hindi niya mahanap si Kaoro sa kabila ng pagpapadala sa kanya ng personal na imbitasyon.
Tinutokso siya nina Franco at Allen na huwag nang magmukhang galit dahil matatakot ang kanyang mga ekspresyon sa kanyang magiging asawa. Gayunpaman, walang pakialam si Fernando sa kanilang sasabihin dahil si Kaoro lang ang iniisip niya. Ngunit binanggit ni Franco kung paano niya ito nakitang naglilingkod sa mga bisita. Mabilis na sumugod si Fernando, ngunit nang makita siya, hiniling niyang malaman kung bakit nakasuot ito ng pangkatulong at hindi nakadamit ng formal. Hindi na dahilan ni Kaoro na isa lamang siyang kasambahay, at ang tanging lohikal na dahilan kung bakit ang isang kasambahay ay maimbitahan sa kastilyo ay upang maglingkod, kaya naman siya ay nakasuot ng gayong mga damit. Tinawag ni Fernando ang kanyang nasasakupan, hinihiling na malaman kung bakit hindi niya inihatid kay Kaoro ang mga damit na kanyang pinili. Sumusumpa ang lalaki na inihatid niya ito, ngunit sinabi ni Kaoro na wala siyang ipinaliwanag sa kanya, kaya ipinalagay niya na ang pakete ay para sa imbitasyon sa trabaho. Nagalit si Fernando sa lalaki, ngunit natutuwa siya na naroon si Kaoro, at agad siyang naghanda upang ipakilala siya bilang kanyang kasintahan. Nagulat ang lahat sa narinig, ngunit sinimulan niya itong ipakilala sa kanyang mga magulang. Iniisip ni Kaoro na hindi siya makakapag-asawa ng isang karaniwang tao, ngunit iminumungkahi niya na maaari na lang silang kumuha ng isang maharlika na mag-aampon sa kanya. Gayunpaman, ibinalik siya ni Kaoro sa realidad, sinabing hindi man lang niya ito tinanong kung gusto niya itong pakasalan. Tinanggihan niya ito, sinabi na ang buhay ng isang reyna ay mangangahulugan na mawawala ang kanyang kalayaan at privacy. Ipinahayag ni Fernando ang kanyang pagmamahal sa kanyang talino at kagandahan, ngunit binasag ni Kaoro ang isang plato at ginamit ang isang piraso upang sugatan ang kanyang mukha. Tinatawag ni Kaoro ang kanyang sarili na isang walang isip, at ngayong hindi na maganda ang kanyang hitsura, sinabi niyang wala siyang halaga sa kanya. Tinanggihan niya siya muli at tumakbo palabas ng kastilyo, habang sinabihan siya ng mga kaibigan ni Fernando na huwag siyang sundan. Nakalabas si Kaoro sa lungsod, at sa sandaling nakalayo na siya ng sapat, gumamit siya ng healing potion upang pagalingin ang kanyang mukha, at ipinagdiwang niya ang paglayo sa prinsipe. Sumakay siya sa isang karwahe patungo sa kanlurang kaharian ng Balmore, kasama ang isang mangangalakal na nagngangalang George. Binibigyan niya siya ng payo tungkol sa kanyang negosyo, at nag-aalok pa nga siya ng trabaho, ngunit nagpa siya siyang pumunta sa sarili niyang paraan. Nakahanap si Kaoro ng trabaho bilang manager sa isang workshop, ngunit pagdating niya doon, hindi ito ang inaasahan niya. Ang may-ari, si Bernard, ay nagpakilala ngunit binalaan siya na halos lahat ng kinukuha nila ay agad na umaalis. Ipinakita niya sa kanya ang paligid, at nakita namin na ang lugar ay nasa isang magaspang na kondisyon. Ngunit salamat sa kanyang mga potion, nalilinis niya ang buong lugar sa loob lamang ng ilang oras. Habang naglilinis, nakita niya ang isa sa mga lalaking gumagawa ng hip flask. Nagbibigay ito sa kanya ng ideya, iniisip na sa halip na ibenta ang kanyang mga potion, maaari na lang niyang ibenta ang mga lalagyan. Salamat sa kanyang kapangyarihan, nakagawa siya ng magandang bote ng salamin. Ang mga lalaki ay namangha nang makita ito, at agad silang sumang-ayon na tulungan siyang ibenta ito. Dahil dito, nakakagawa si Kaoro ng pera at nagsimulang mamuhay ng mas madaling buhay. Habang bumibisita siya sa palengke para bumili ng prutas, biglang tumakbo ang isang batang lalaki at ninakaw ang kanyang pera. Nataranta ang tindero, ngunit ibinunyag ni Kaoro na ito ay peke, at mayroon pa itong bitag upang subaybayan ang bata. Sa gabi, binisita siya ng parehong batang lalaki, at sinabi niya sa kanya ang tungkol sa isang batang babae na nagngangalang Tricia na ang ina ay nasaktan ng isang maharlika. Sa kabila ng pagiging isang mapayapang lungsod, nalaman namin na hindi ito kung ano ang tila nakikita. Habang binibisita nila ang mga slums, narating nila ang bahay ni Tricia, at gumamit si Kaoro ng potion para baguhin ang kanyang buhok at mata. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang kaibigan ng Diyosa at lumikha ng isang potion para sa ina ni Tricia, na ganap na nagpapagaling sa kanya. Nagtataka si Tricia kung paano niya siya mababayaran, ngunit niyakap lang siya ni Kaoro bilang bayad. Nakita namin ang mga batang ulila na nagsimulang sundan siya, at nagtapos siya sa paglikha ng isang lihim na lipunan na kilala bilang Eyes of the Goddess, kung saan sinabi nila sa kanya ang tungkol sa mga taong nangangailangan ng tulong. Nakita namin ang mangangalakal na si Yondo na nagdarasal sa Diyosa sa harap ng kanyang anak na may sakit. Kapag binisita siya ni Kaoro, na nagpapanggap bilang isang chemist, agad nilang nakikilala ang isa't isa.
Nagulat siya nang malaman na siya ang anghel ng Diyosa, at nagtanong kung bakit siya bumisita sa bahay nito dahil binibisita lamang niya ang mga mahihirap na tao. Ngunit sinabi niya na ito ay dahil sa mga donasyong kawang gawa sa mga mahihirap. Handa si Yondo na mag-alok sa kanya ng kahit ano bilang kapalit, ngunit hiniling lamang ni Kaoru sa kanya na panatilihing lihim ang kanyang pagkakakilanlan at tulungan ang sinumang nangangailangan. Nalaman namin na nagpaplano siyang makakuha ng mga donasyon mula sa mga mayayaman sa pangalan ng Diyosa, habang tinutulungan ang mga tao ng sabay-sabay. Kumuha siya ng candy sa lalagyan at ibinibigay ito sa mga batang ulila. Napahiya si Kaoru sa mga mata ng pangalan ng Diyosa at tinanong kung maaari itong baguhin ng mga bata, ngunit tumanggi sila. Sa isang pagbabalik tanaw, nakita namin na naabutan niya ang batang lalaki na si Emilio pagkatapos nitong tumakbo palayo gamit ang kanyang lagayan, at kahit napagalingin ang mga sugat sa kanyang mga kamay gamit ang isang potion. Nagulat siya nang marinig niyang nagnakaw ito para sa kaibigan niyang may sakit na si Bella, kaya hiniling niyang malaman ang lokasyon ni Bella. Bumisita siya sa kanya, pinagaling siya kaagad gamit ang isang potion, at ang mga bata na nakapaligid sa kanya ay hinalinhan upang makita siyang malusog. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang kaibigan ng Diyosa, na humihiling sa mga bata na tulungan siyang makahanap ng mga may sakit na mapapagaling, at bilang kapalit, sila ay mapapakain ng maayos. Nakikita namin kung paano nilikha ang organisasyon ng Eyes of the Goddess, at ang mga alingawngaw ng isang Goddess Angel ay kumalat sa buong lungsod. Sa pagawaan, ang isa sa mga empleyado, si Ardo, ay umamin kay Kaoru, na humihiling sa kanya na maging kanyang kasintahan. Iniisip ni Kaoru na sa wakas ay napasok na niya ang kanyang sikat na presensya, ngunit agad siyang nalungkot nang marinig niya na gusto lang nitong magpanggap na mapapangasawa niya para sa party ng kanyang kapatid. Nakita namin ang party sa bahay ni Viscount Leok kung saan si Kaoru ay sabik na kumakain ng pagkain. Kapag nakatagpo niya si Yondo at nagpasalamat sa paghahanda ng kanyang damit para sa party, tinanong niya ito tungkol sa mga babaeng nakapila, at nalaman namin na may mga potensyal na kandidato para sa kasal para sa panganay na anak na lalaki, at nagdadala ng mga regalo para magkaroon ng magandang impresyon. Gamit ang pagkakataon, sumali siya sa linya at ipinakilala ang kanyang sarili sa panganay na anak bilang kaibigan ni Ardo. Hiniling niya sa kanya na tawagan ang kanyang lingkod na si Keith, at nalaman namin na si Keith ay ang kanyang matapat na bantay na Pyle habang sinusubukang protektahan siya mula sa pag-atake ng oso. Hiniling niya sa mga tao na itaas ang kanilang mga kamay para sa pagpapala ng Diyosa, at habang nakapikit sila at nagdarasal, may nagpakita na pulang potion, na pinainom niya kay Keith. At ubili niya itong kinuha, at sa gulat ng lahat, gumaling ang kanyang may kapansanan na binti. Iniisip ng lahat na isa itong himala, at nagtataka si Ardo kung sino talaga si Kaoru. Ngunit nakita natin na siya ay nawala sa isang templo ng kabisera ng hari. Ipinaalam sa obispo ang kaganapang ito at inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin si Kaoru anuman ang mangyari, ngunit nakita namin na mayroon siyang masamang intensyon. Nahanap ni Ardo si Kaoru sa workshop kasama ang iba, kaya dinala niya ito sa labas at nagtanong tungkol sa nangyari. Habang sinasabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang kakayahan at na siya ay kaibigan ng Diyosa, sila ay nag-ambala ng kapatid ni Ardo na nagpaalam sa kanya na siya ay ipinatawag ng hari. Kinaumagahan, habang si Haring Sergio ay napapagod na sa paghihintay, sinabi sa kanya na sinubukan ni Kaoru na pumasok sa likod ng gate na nakadamit bilang isang ordinaryong tao, ngunit hindi pinapasok. Nalaman namin na kinutya siya ng gwardya kapalit ng pagpapapasok sa kanya, ngunit matalino niyang ginamit ang sitwasyon, na nangangako na hinding-hindi siya makikinig sa utos ng hari at mabubuhay siya ng malaya sa pangalan ng Diyosa. Ang hari ay bumantong hininga sa pagkadismaya nang malaman natin na walang sinuman, kabilang ang hari, ang maaaring magbaligtad ng isang panata sa Diyosa. Gumamit ng parehong dahilan si Kaoru para itakwil ang obispo sa kanyang pintuan, ngunit kapag patuloy niya itong ginugulo, naghulog siya ng pampasabog na potion sa kanyang karwahe bilang isang banal na parusa. Ang balita tungkol dito ay nakarating sa hari, na nagpasimula ng mga pagtatalo sa pagitan ng mga kinatawan ng maharlikang pamilya at ng templo, na nagtatalo kung sino ang kukuha kay Kaoru. Upang matigil ito, isang pampublikong pagtitipon ang ipinatawag sa harap ng rebulto ng Diyosa upang tanungin si Kaoru. Tinanong siya ng hari kung mayroon siyang anumang banal na mensahe para sa kanya, ngunit sinabi niya sa kanya na wala siya, sinabing hindi siya nakatali sa kaharian at nagkataon lang na naroon siya, na ikinagulat nila.
Nang marinig ito, naisip ng mga pari na natural siyang sasali sa templo bilang isang tagasunod ng Diyosa, ngunit inaangkin ni Kaoro na hindi siya isang tagasunod. Nagulat ang karamihan, kaya ipinaliwanag ni Kaoro na naniniwala siya sa higit sa isang Diyos. Nataranta sila nang sabihin niya sa kanila na kaibigan siya ng Diyosa, at ang mga taong karapat-dapat lamang ang kanyang pagpapalain. Nang tanungin niya kung bakit ang laki ng katawan ng Diyosa ay pinalaki sa rebulto, biglang bumagsak ang isang balde sa kanyang ulo, at lahat ng nasa paligid niya ay nagtawanan. Nakita namin si Kaoro na kumukuha ng pagkain sa palengke. Pinag-iisipan niya kung paano siya malayang namumuhay mula nang magtanong, kaya sa palagay niya ay dapat na siyang magsimulang gumawa ng mga potion para sa mga nangangailangan, dahil ang lihim na organisasyon ay may mga limitasyon, at napagtanto niyang kailangan niya ng isang maimpluwensyang kaalyado upang makamit ang layuning ito. Habang bumabalik, nakatagpo niya si Fiona ngunit hindi siya nakilala. Naalala ni Fiona ang panahon nila sa kagubatan, na iniwan siyang nakatulala habang tinatamaan siya ng realisasyon. Ipinaliwanag ni Fiona kung paano siya naging bata muli, at si Kaoro ay humanga sa kapangyarihan ng Diyosa. Hiniling niya kay Fiona na ipakilala sa kanya ang bilang na kanyang pinaglalangkuran, at masaya siyang sumang-ayon ngunit binanggit niya na nagbago na ang kanyang amo, at nalaman naming naglilingkod siya ngayon kay Ronald. Tiniyak ni Ronald sa kanya na handa siyang tulungan siya dahil siya ang kanyang benefactor, at sinusuportahan din siya ni Fiona. Pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, tinanggap niya, at lahat sila ay idinagdag bilang mga miyembro ng lihim na organisasyong ito. Hiniling ni Kaoro sa mga miyembro na panatilihing lihim ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang Diyosa mula sa ibang mundo, na sinasabing nais niyang ipalaganap ang mga pagpapala. Hiniling niya sa kanila na tulungan siyang magbenta ng mga potion, na sinasabi na kahit na hindi ito kasing lakas ng luha ng Diyosa, magpapagaling sila ng mga pinsala at sakit habang abot kaya. Sinabi niya na nilagyan niya ng limitasyon ang mga ito na nag-e-expire sa kanila pagkalipas ng 5 araw para hindi sila maipan para sa digmaan. Ang grupo ay humanga at nangangako ng kanilang buong suporta. Ang grupo ang nagpasya sa pangalang Goddess is Light para sa kanilang sarili, at si Kaoro ay naiinis na siya ay napunta sa isa pang marangyang titulo. Sa kanyang pagbabalik sa workshop, nakatagpo niya si Ardo na nagsabi sa kanya na may dumating na naghahanap sa kanya mula sa ibang bansa. Nakikita namin na hinabol ni Fernando si Kaoro hanggang sa Balmor na may layuning isama siya pabalik ngunit nakiusap sina Franco at Allen sa kanya na kumilos ng disente at humingi muna ng tawad. Niloloko ni Kaoro si Fernando sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na siya ang nakatatandang kapatid ni Kaoro na nakilala nila, at pagkatapos ay tinutokso siya sa pagsasabing mas type ng kapatid niya sina Franco at Allen habang napupuot siya sa mga mapagmataas na uri tulad ni Fernando. Inaanyayahan siya ni Allen sa Brancott upang makasama niya ang kanyang kapatid na babae, ngunit tinanggihan niya ang kanilang panukala, sa pamamagitan ng pagsisinungaling na hindi siya maaaring manirahan sa parehong kaharian ng kanyang kapatid na babae, dahil magdudulot ito ng hindi balanseng kapangyarihan sa pagitan ng mga kaharian. Nang sapilitan siyang kukunin ni Fernando, napapaligiran siya ng mga lalaki sa pagawaan, ngunit hiniling ni Kaoro na umalis sila. Si Fernando ay kinaladkad ng kanyang mga kaibigan, at sa kanilang pagbabalik, iniisip nila kung si Kaoro nga ba ang kanilang nakilala. Sinabi ni Franco na walang interes si Kaoro kay Fernando, ngunit determinado si Fernando na bawiin siya anuman ang mangyari. Sa banal na lupain ng Roda, ipinaalam sa obispo na tinanggihan ng kaharian ng Balmor ang pagpapatawag nila kay Kaoro. Nalaman namin na ang awtoridad ng Roda ay bumababa mula nang bumaba si Celestine 53 taon na ang nakakaraan, at sinabi niya na ang mga pagpapala ng Diyosa ay dapat na nakalaan lamang para sa Roda. Ang mga potion ni Kaoro ay ipinamamahagi sa buong kaharian gaya ng plano, at nakikita natin ang mga positibong epekto. Sinabi ni Ronald kung paano nila mapapalaki ang produksyon, ngunit tinanggihan niya ang ideya. Sinabi na ang pag-unlad ng teknolohiyang medikal ay mas mahalaga kung sakaling may mangyari sa kanya, at inutusan si Yondo na simulan ang pamamahagi ng mga potion sa mga kalapit na kaharian ng Asid at Branas. Samantala, sa kaaway na imperyo ng Aligot, narinig ng hari ang tungkol sa mga potion at inutusan ang kanyang militar na salakayin ang Balmor para makuha nila ang kanilang mga kamay kay Kaoro, at makapag-mass produce ng mga potion. Bumalik sa Balmor, binibilan ni Kaoro ang mga batang ulila ng kanilang sariling bahay, kinuha ang mga panday na gumawa ng mga kagamitan para sa kanila, at tinuruan pa sila kung paano gumawa ng sarili nilang pagkain.
Itinuturo din niya sa kanila ang mga pangunahing pananalapi, at tamang etiquette sa paghawak ng mga customer. Tinutulungan ni Kaoru ang mga may sakit na pamilya sa gabi sa tulong ng mga luha ng Diyosa, sa paniniwalang walang makakakilala sa kanyang pagbabalat kayo, ngunit sa kanyang pagtataka, isang batang babae na kanyang pinagaling ang nagbigay sa kanya ng bulaklak kinabukasan. Ipinaalam kay Haring Serhyo ang pag-atake ng alot kasama ang kanilang 30,000 sundalo, at ang kanilang planong pag-atake pagkatapos tumawid sa bundok. Gayunpaman, mayroon silang 40,000 sundalo sa kanilang disposal at bentahe sa sariling teritoryo. Iniisip ni Ronald na kakaiba ang pag-atake sa Aligot sa kabila ng kanilang kawalan, ngunit bigla silang naalarma na nagsimulang umatake ang mga puwersa ng Aligot mula sa panig ng Ruda kasama ang 20,000 nilang mga sundalo, at nagtataka si Serhyo kung bakit pinapayagan ng neutral na teritoryo ang ganoong bagay. Dumating ang mga emisaryo mula sa Ruda upang kunin ang kustodiya ni Kaoru bago magsimula ang digmaan. Iminumungkahi ni Serhyo na ibalik sila, ngunit sinabi ni Ronald na dapat nilang makita si Kaoru. Nakilala ng mga emisaryo si Kaoru at sinabihan siyang lumikas patungo sa banal na lupain kasama nila para sa proteksyon, ngunit hinuhusgahan ni Kaoru na pinahintulutan ng banal na lupain ang alot na dumaan sa kanilang mga lupain, nang hindi sinusubukang pigilan sila dahil kaalyado nila ang alot. Ang mga emisaryo ay inaresto sa mga kaso ng especially iya, habang hinihiling ni Kaoru kay Ronald na ipaalam sa ibang mga bansa ang tungkol sa pagkakanulo ng Ruda. Pagkatapos, sinabihan ni Kaoru si Ronald na asikasuhin ang natitira habang papalabas siya ng silid, na sinasabi sa kanila na mamasyal siya habang nagpaplanong durugan ang mga puwersa ng Aligot. Pagbalik sa bahay, binibigyan ni Kaoru ang mga bata ng potion at sinabihan silang tumakas kung may mangyari sa kanilang paglalakbay, ngunit sa halip, ipinahayag nila ang kanilang pasasalamat at ipinilit na sumama sa kanya, na sinasabing nakaramdam sila ng utang na loob sa kanya, kaya pumayag siyang kunin kasama sila. Nag-iisip siya ng isang plano sa daan, nagpa siya na ilikas ang lahat ng mga nayon sa landas ng hukbo ng kaaway at i-clear ang mga supply ng pagkain sa proseso, habang hinahanap ang lahat ng mga supply ng tubig. Nang sumunod na araw, nakita ni Fiona ang kalaban na nagpapahinga ng ilang oras ang layo at sinabi kay Kaoru na dadaan sila doon sa lalong madaling panahon. Napansin nila ang isang obispo sa tabi ng commander ng kaaway, na nagpapakita ng pakikipagtulungan sa pagitan ng banal na lupain ng Ruda at ng hukbo. Pinahihintulutan nila ang pangunahing unit ng kaaway na tumawid sa canyon, habang matyaga nilang hinihintay na sumunod ang unit ng Legistek na nagbabalak na sirain ang lahat ng kanilang mga supply. Nakita nila ang logistics unit na dumaraan sa canyon, at sinalakay ito ng mga pampasabog na ibinibigay ni Kaoru. Sa pagkagambala ng kaaway, sinindihan ni Kaoru ang kanilang mga supply. Ang pangunahing unit ay bumalik pagkatapos mapansin ang kaguluhan, ngunit dumating sila upang makita ang lahat ng kanilang mga supply na nasunog na sa lupa. Inutusan ng komandante ang lahat na sumulong at kumuha ng pagkain at tubig mula sa mga nayon sa unahan. Dahil mababa na ang moral ng kalaban dahil sa kanilang mga supply na nawasak, ang mga bagay ay lumala nang matuklasan nila na ang lahat ng tubig ay nolason at walang pagkain sa mga nayon. Samantala, nakita namin ang isang bata mula sa isa sa mga nayon na tumatakbo papunta kay Kaoru. Ipinaalam niya sa kanila na kinuha ng kaaway ang isang lihim na balon sa isang nayon na nakatago sa kanya, ngunit ipinagbili ng mga taksil ang impormasyong ito sa kaaway. Kaya pumunta si Kaoru at ang kanyang mga kasama sa nayon. Si Ronald at ang kanyang mga sundalo ay lumalaban sa kaaway sa isang nayon, habang si Kaoru ay patungo sa balon kasama ang mga bata. Dumating siya sa isang shed kung saan matatagpuan ang balon, at inutusan ang lahat na bantayan ang paligid ng shed. Pumasok sila sa shed at nakita nila ang 3 sundalo na nagbabantay sa balon, na napagtanto na si Kaoru ang lumalason sa mga balon matapos makita ang bote sa kanyang kamay. Iniisip ni Kaoru kung paano niya haharapin ang mga ito nang hindi nagiging sanhi ng kaguluhan, ngunit kinuha ni Bella ang bote mula sa kanya at nagsimulang tumakbo patungo sa balon. Sinubukan niyang pigilan si Bella, ngunit pinigilan siya ni Emilio, sinabing kayang gawin ito ni Bella. Tumakbo si Bella sa mga gwardya at tumalon sa balon habang hawak ang bote, na ikinagulat ng lahat. Tinanong ni Kaoru si Emilio kung bakit gagawin ni Bella ang ganoong bagay, at sinabi niyang utang ni Bella ang kanyang buhay sa kanya at tungkulin nilang protektahan siya bilang Eyes of the Goddess.
Sinubukan ng mga gwardya na tapusin sila dahil sa pagsira sa kanilang tanging pinagmumulan ng tubig, ngunit sila ay nahulog sa sakit habang si Kaoru ay lumilikha ng lason sa loob ng kanilang mga tiyan. Tumakbo si Emilio sa balon at sinigawan si Bella, umaasa na baka buhay pa siya. Nagsisimula siyang mawalan ng pag-asa ngunit nakahinga siya ng maluwag nang marinig niya ang pagtawag ni Bella sa kanyang pangalan mula sa likuran, at laking gulat niya nang makitang hindi siya nasaktan. Tumakbo siya patungo sa kanya at niyakap siya at nalaman namin na inilagay siya ni Kaoru sa loob ng kahon ng item, habang tumalon siya sa balon nang walang nakakapansin. Ang lahat ay muling nagsama-sama pagkatapos ng kanilang tagumpay, at isang nasugatan na kabayo mula sa hukbo ng kaaway ang nakakuha ng atensyon ni Kaoru, kaya pinagaling niya ang kabayo at nagpas siyang panatilihin ito. Bumalik silang lahat sa kastilyo ng magkakatabi, habang si Kaoru ay nangangalap ng impormasyon tungkol sa kaaway mula sa mga ibon. Nalaman niya na ang hukbo ay nasa isang masamang kalagayan matapos mawala ang lihim na mabuti, at si Fiona ay nakakuha ng palayaw na nakakatakot na Fiona, pagkatapos niyang magpakita ng malademonyong lakas sa labanan. Ang hukbo ng Imperial ay umaasa na mag-restock sa bayan ng Nakoro, ngunit sa kanilang pagdating, sila ay tinanggap ng isang malaking hukbo sa harap nila, at nang makita ang kanyang mga sundalo na halos nakatayo, ang commander ay napilitang sumuko. Sinabi ni Kaoru sa mga bata na bumalik sa kabisera nang wala siya, ngunit iginiit nila na gusto nilang manatili sa kanya. Sinabi niya sa kanila na hindi niya mapoprotektahan ang lahat, kaya dapat silang bumalik at alagaan ang bahay, nangako sa kanila na babalik siya ng ligtas. Si Kaoru at ang natitirang grupo ay tumungo sa kanluran, kung saan nagmumula ang pag-atake ng natitirang hukbo ng Aligot. Nakarating sila sa outpost ng hukbo kung saan ina-update sila ng general tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Nalaman namin na ang parehong hukbo ay kasalukuyang nasa isang standoff na may parehong bilang ng mga tropa, at na ang direktang paghaharap ay hindi maiiwasan. Kaya nagpa siya si Kaoru na akitin ang hukbo ng Imperial gamit ang mga potion bilang decoy. Kinabukasan, malakas na ibinalita ng general ang pagbagsak ng sumasalakay na hukbo at ang pagdating ni Prinsipe Ronald na may napakaraming potion, tinitiyak na maririnig ito ng kaaway. Ang commander ng kaaway ay naging sakim, inutusan ang lahat na umatake, at nagsimula ang labanan. Sinabihan ni Kaoru si Ronald na sumama sa kanila, at subukang iguhit ang kanilang focus upang hayaan nilang bukas ang kanilang mga sarili. Ipinakilala ni Ronald ang kanyang sarili sa kaaway at hinahamon ang lahat na atakihin siya kung maglakas loob sila. 12 ng mga sundalo ang nagsimulang sumulong patungo sa kanya, ngunit sa kanyang sorpresive, dumaan sila mismo sa kanya at dumiretso kay Kaoru. Pinalibutan nila siya, ngunit sumugod si Fiona upang iligtas siya, pinaslang ang marami sa mga sundalo, ngunit patuloy silang dumarating. Isang ligaw na palaso ang lumilipad patungo kay Kaoru, ngunit hinarang ito ni Ronald, at tumagos ito sa kanyang balikat. Si Fiona ay patuloy na nagtatanggol laban sa mga sundalo, ngunit ang kanyang espada ay tuluyang naputol nang siya ay tinusok ng isang sibat. Nagalit si Kaoru, nagpakawalan ng mga pagsabog sa larangan ng digmaan, na huminto sa digmaan habang ang isang gintong sinag ay sumisibol mula sa kanya, na umaabot sa kalangitan. Inutusan niya ang lahat na manatili habang nagsasagawa siya ng isang mahalagang ritual, at maging ang mga kalaban na sundalo ay sumusunod sa kanya. Pinahahalagahan niya si Fiona para sa kanyang katapatan at pagsusumikap, at nag-aalok sa kanya ng isang hiling na magkaroon ng anumang gusto niya sa kanyang susunod na buhay. Ngunit humihingi lang si Fiona ng lakas para protektahan muli ang kanyang Panginoon. Si Kaoru ay nasiyahan sa kanyang sagot at sinabi niya kay Fiona na tuparin ang kanyang hiling sa buhay na ito, habang binibigyan niya siya ng isang potion na nagpapagaling sa lahat ng kanyang mga sugat. Binigyan din niya si Fiona ng isang banal na espada, at binigyan siya ng titulong Guardian Knight of the Goddess. Tinanggap ni Fiona ang kanyang regalo at sumugod sa mga kalaban, tinatapos sila ng madali. Hinahabol ni Fiona ang mga sundalo na may masamang tingin, habang si Ronald at ang iba pang mga sundalo ay nakikiusap kay Kaoru na bigyan din sila ng espada. Si Fiona ay nagpatuloy sa pagngangalit habang si Kaoru ay nagpaputok ng mga pagsabog sa buong larangan ng digmaan, na tinatakot ang lahat ng mga sundalo ng kaaway, habang ang kaaway na commander ay nawawalan ng pag-asa at nagpas siyang umatras. Pinag-uusapan nila ang resulta ng digmaang ito, na sinasabing hindi na sila guguluhin ng Aligot. Ipinaalam sa kanila ni Ronald na ang pari na nahuli ay nagtapat din tungkol sa kanilang lihim na pakikipagtulungan sa imperyo, salamat sa isa sa mga potion ni Kaoru.
Ipinahayag ni Fiona na maglilingkod lamang siya kay Kaoru bilang isang master, at umalis sa pagliban sa serbisyo ni Ronald. Siya ay sumuko sa pagpapanatili sa kanya pagkatapos makita ang determinasyon sa kanyang mga mata, at binawi rin ni Kaoru ang banal na espada na ibinigay nito sa kanya dahil siya ay isang tagapag-alaga na knight. Isang buwan pagkatapos ng kanilang tagumpay, peace talks ay ginanap sa publiko sa Royal Capital, na dinaluhan ni Haring Seryo, ang Chancellor ng Aligot, at ang obispo mula sa Holy Land. Ipinakita ni Seryo ang kanyang mga kahilingan sa Aligot na humihingi ng kabayaran para sa mga pinsala, ngunit ang Chancellor ay nakipagtalo na ang Balmor ang naging sanhi ng digmaan sa pamamagitan ng pagkulong sa anghel at pagmonopolyo sa kanyang mga potion. Gayunpaman, sumingit si Kaoru, na nagsasabing hindi siya anghel at hindi rin siya nakakulong. Sinabi niya sa kanila na hindi siya kabilang sa anumang kaharian, at maaaring bilhin ng sinuman ang kanyang mga potion, ngunit ang dahilan kung bakit walang potion na umabot sa Aligot ay dahil ang potion ay mag-e-expire 5 araw pagkatapos ng produksyon. Gayunpaman, tinitiyak niya sa kanila na nagsusumikap siyang patagalin ang mga ito. Alam ni Kaoru na ang Aligot ay inatake lamang dahil ang kanilang sariling mga lupain ay masyadong malupit para sa pagsasaka, ngunit nag-aalok siya ng solusyon sa kanilang krisis sa pananalapi. Nakita natin na gumawa siya ng bote sa hugis ng mundo, at nakatuklas siya ng kalapit na isla na may matabang lupa at mga mapagkukunan. Pinayuhan niya ang mga ito na gamitin ang kanilang masaganang kagubatan upang gumawa ng mga barko upang makarating doon, upang makipagkalakalan sila sa mga dayuhang lupain at mapabuti ang kanilang ekonomiya. Hiniling din niya kay Haring Seryo na kolektahin ang kabayaran at mga installment upang mabawasan ang kanilang pasanin at sumang-ayon siya dito. Ang mga tao mula sa Aligot ay naantig sa kanilang pakikiramay at nagpasalamat sa kanila, ngunit nakikita natin ang obispo na tumangging magbayad ng anumang uri ng kabayaran, at itinatanggi ang anumang pagkakasangkot sa digmaan sa kabila ng nakasulat na pag-amin mula sa mga nabihag na pari. Sa halip ay hiniling niya sa kanila na humingi ng tawad, ngunit kinumpirma ni Kaoru ang pagkakasangkot ng Holy Land sa digmaan, kaya tinawag siya ng obispo na isang lingkod ng Diablo. Inilalantad niya ang kanilang mga plano na ikulong siya sa ilalim ng dahilan ng pag-iingat sa kanya, upang palakasin ang kanilang imahe bilang isang banal na lupain habang imonopolyo ang kanyang mga potion. Nagpa siya ang na-corner na obispo na ipatawag si Celestine gamit ang isang orb na naiwan niya, ngunit nabigla siya nang palakaibigan siya kay Kaoru. Tinatanggihan din ni Celestine ang anumang pakikisangkot sa isang bansa or sa mga tao nito, tinutulig sa ang Rude bilang isang banal na lupain at ipinahayag na hindi niya patatawarin ang sinuman sa paggamit ng kanyang pangalan para sa kanilang pansariling kapakanan, ngunit maaari nilang patuloy na sambahin siya bilang kanilang diyosa. Umalis si Celestine, sinabing oras na para mag-ulat siya pabalik sa Diyos ng Earth. Pagkalipas ng 4 na taon, nalaman namin na ang Aligot ay nagpapabuti sa sarili habang ang Rude ay pinamumunuan ng isang bagong pamahalaan. Nagretiro na si Kaoru sa pagawaan at naging malapit na sina Emilio at Bella sa isa't isa, habang kasal na sina Fiona at Ronald. Nagpa siya si Kaoru na manguna sa isang paglalakbay upang makahanap ng asawa, ngunit sinundan muli ng iba. Nagpa siyang pumunta sa mga bansa sa silangan pagkatapos dumaan sa Brancott. Masaya si Fernando na malaman na bumalik si Kaoru at nagmamadaling makipagkita sa kanya, ngunit nadismaya nang sabihin sa kanya ng mga kasama doon na ang nakatatandang kapatid na babae ni Kaoru ang umalis na. Nakita namin si Kaoru at ang grupo na nakasakay patungo sa bayan ng Salinas, at ipinaalala niya sa kanila ang kanilang pagpapanggap bilang isang pamilya ng mga Maharlika. Dumating ang party sa Selina at nag-book sila ng 3 magkakahiwalay na kwarto sa isang hotel. Desidido si Kaoru na kumita ng pera at makahanap ng asawa, ngunit nang siya ay nagtakdang gawin iyon, siya ay nadukot ng isang grupo ng mga tulisan. Nakita namin na hindi lang siya ang dinukot, at nabanggit niya na ang mga magnanakaw ay dumudukot lamang ng mga magagandang babae na nagpapasaya sa kanya. Sa gabi, sinabi ng innkeeper sa grupo na umalis si Kaoru pagkarating nila sa inn, at naisip ng grupo na may nangyari sa kanya dahil hindi siya bumalik para sa hapunan na hindi niya pinapalampez. Samantala, nakita naming tinutulungan ni Kaoru ang isang batang babae sa pamamagitan ng pag-alis ng kanyang sakit, at inilipat ito sa gwardya na ayaw tumulong sa kanya. Nagbanta siya na aatakehin siya, kaya sinabi ni Kaoru sa kanya na maaari niyang gamitin muli ang parehong spell sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito ay ang kanyang espada. Tumakas ang gwardya sa selda dahil sa takot, at pinakalma ni Kaoru ang mga babae sa pagsasabing ililigtas niya sila.
Ngunit biglang sumugod ang pinuno ng mga mandurukot sa basement para humingi ng paliwanag. Umaamo si Kaoru at sinabi sa kanya na umalis siya ng walang dahilan, niloloko siya sa paniniwalang nagpapabail lang ang gwardya. Naisip ni Kaoru na ang mga mandurukot ay dapat na bahagi ng isang mas malaking organisasyon, at nagpa siya na ilantad sila sa lungsod. Hinahanap ni Ronald at ng iba pa si Kaoru, ngunit wala na siya saan man. Ang mga gwardya ay patuloy na umiikot dahil sa mga pakana ni Kaoru. Isang gwardya ang nakatalagang magbabantay sa mga babae habang ang iba ay pinapagalitan ng pinuno sa itaas. Ginamit ito ni Kaoru at tinanong ang bantay kung ano ang mangyayari sa kanila. Laking gulat niya nang malaman na ibebenta sila bilang mga alipin sa mga maharlika na pamilya, at sa palagay niya ay sinusuportahan sila ng isang mas malaking organisasyon kaysa sa naisip niya. Nalaman niya mula sa bantay na hinahanap siya ni Ronald at ng iba pa sa lungsod, ngunit ibinunyag niyang ihahatid sila sa umaga. Kaya nagpa siya si Kaoru na oras na para gumawa ng hakbang. Kinaumagahan, at ang mga batang babae ay ikinarga sa mga bar aisles para dalhin. Habang ang karwahe ay nagsimulang gumalaw, si Kaoru ay nagpatawag ng kutsilyo na ginagamit niya upang palayain ang kanyang sarili mula sa kanyang mga pagpigil, ngunit nauwi rin siya sa paghiwa sa kanyang sarili. Napasigaw siya habang mabilis na umiinom ng potion, napagtanto sa bandang huli na maaaring i-teleport na lang niya ang mga lubad sa kanyang kahon ng item. Dumating sila sa isang checkpoint, at lumabas si Kaoru sa bar aisles na sumisigaw para humingi ng tulong, ngunit nakita namin na ang mga checkpoint guard ay kasabwat ang mga mandurukot. Nagpa siya siyang wakasan ng mga bagay-bagay, at gumamit ng parehong mga diskarte na ginamit niya dati laban sa imperyo upang magdulot ng kaguluhan, na ipaalam sa kanyang grupo kung nasaan siya. Habang sumusugod ang mga mandurukot at gwardya sa kanya, hinarap niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagsipa ng bear barrels at paggamit ng pepper spray. Ang iba pang mga batang babae ay lumabas mula sa mga bar aisles, nag-spray sa iba pang mga mandurukot. Dumating ang grupo ni Kaoru at ang mga gwardya, ngunit nakita nilang lahat ng mga mandurukot ay naasikaso na. Pinagalitan siya ni Fiona dahil sa pagiging walang ingat, at ang guard captain ay nagtanong tungkol sa kung ano ang nangyari. Sinamantala niya ang pagkakataong ibunyag ang lahat tungkol sa pandurukot, at inilantad ang mga checkpoint guard na naging bahagi nito. Nagulat ang lahat sa paghahayag, at tinanong sila ng kapitan kung sino ang nagpabagsak sa mga tao. Ipinapalagay ng mga nakamasid na natalo sila ni Kaoru, ngunit upang maiwasan ang abala, sinabi lamang niya na dumating ang Diyosa upang iligtas sila mula sa pagdukot. Dumating ang Domain Lord at tinanong si Kaoru kung nakilala niya ang Diyosa, kaya ipinaliwanag niya muli kung paano siya naligtas at idinagdag na binigyan siya ng mensahe ng Diyosa na parusahan ang bawat taong sangkot, or siya mismo ang magpaparusa sa kanila. Tinatakot niya ang lahat, sinasabi sa kanila na maaaring sirain ng Diyosa ang tahanan ng Domain Lord, or sunugin ang lungsod kung ang sinumang tao ay hindi mapaparusahan or tumakas. Dumating ang mga ina ng mga nadukat na babae, ngunit naiwan ang isa sa mga batang babae na nagngangalang Rian. Nalaman namin na ibinenta siya ng kanyang mga magulang, kaya nagpa siya si Kaoru na ampunan siya sa halip na ipadala siya sa ampunan. Sumang-ayon ang babae, at natuwa si Kaoru na sa wakas ay magkaroon ng kapareha tulad ng iba. Naglakbay sila sa kalsada, at nag-aalala si Kaoru na mapapagod si Rian kung uupo siya sa kabayo ng mahabang panahon. Humingi siya ng pabor sa kanyang kabayo, na sinang-ayunan niya, ngunit agad itong nagbago ng isip nang hilingin niya sa kanya na humila ng karwahe. Inaakit niya siya sa pamamagitan ng paggawa ng lalagyan ng potion sa isang kalisya ng digmaan na may iba't ibang mga advanced na function, kaya pumayag siya. Nakikita namin si Celestine na nag-uulat pabalik sa Diyos ng Earth, binanggit ang lahat ng mabubuting gawa ni Kaoru, at pinupuri niya siya sa pagpapanatiling ligtas ni Kaoru at ng kanyang mundo. Natutuwa siyang marinig ito, tinitiyak sa kanya na patuloy niyang gagawin ang kanyang trabaho. Nakita namin ang grupo na nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay sa Royal Caponio, ngunit si Kaoru ay pagod na, kaya nagpa siya siyang pumunta sa isang hot spring sa halip. Huminto sila sa isang kwadra kung saan itinuro sila ng isang magsasaka sa hot spring sa kalaliman ng kabundukan, ngunit sinabi sa kanila ang tungkol sa distansya, na sinasabi na walang saysay na pumunta dahil papawisan lang sila sa kanilang pagbabalik. Ngunit nagpa siya silang pumunta pa rin, kaya binalaan din niya sila tungkol sa grupo ng mga magnanakaw sa mga bundok. Tinanong ni Ronald si Kaoru tungkol sa aparatong hugis ilong ng baboy sa kanyang mukha, kaya ipinaliwanag niya na ito ay para sa pag-detect ng sulfur mula sa mga hot spring.
Nahanap nila ang hot spring, at habang nagpapahinga ang mga batang babae, si Kaoru ay nag-conjure ng ulo ng leon sa pinagmumulan ng tubig, na nagpapaliwanag na ito ay isang kaugalian mula sa kanyang tinubuang bayan. Sinusubukan niyang pag-usapan ang tungkol sa pag-iibigan sa mga batang babae, ngunit nagulat siya na ang parehong babae ay walang may bahagi. Nagtanong si Rian tungkol sa mga sariling karanasan ni Kaoru, ngunit nagtampo ito nang malaman niyang hindi pa siya nakipagrelasyon. Magkasamang naghihintay sina Fiona at Ronald nang makarinig sila ng mga kaluskos, at nagmamadaling hulihin ang tatlong nanghihimasok. Dumating ang mga batang babae habang ipinaliwanag ng isa sa kanila na sila ay mga residente ng mountain village na namamahala sa mga hot spring. Humingi ng paumanhin si Kaoru sa kanyang pagligo doon nang walang pahintulot, ngunit sinabi nila sa kanya na maaari niyang gamitin ang mga hot spring ayon sa gusto niya. Naghihinala sina Fiona at Ronald sa bata nang imbitahan nila sila sa kanilang village, ngunit nakakagulat na pumayag si Kaoru na pumunta. Habang papunta sa nayon, nagtataka si Fiona kung bakit siya pumayag, at sinabi niya na ginawa niya lamang ito para sa kasiyahan. Binati sila ng pinuno sa pasukan ng nayon, iniimbitahan silang kumain sa hall ng nayon kung saan itinuro ni Kaoru na ang pagtitipon ay mukhang isang matchmaking party. Habang kumakain, sinasamahan sila ng hepe at sinabing bagamat manlalakbay lamang sila, lahat sila ngayon ay bahagi na ng nayon, kaya dapat silang tumulong sa paggawa ng mga desisyon para sa nayon. Nalaman namin mula sa pinuno na ang nayon ay tinatakot ng isang pangkat ng mga magnanakaw, at na sila ay naghahanap ng isang taong sapat na malakas upang harapin ang mga ito, na nagpapantasya kay Fiona na iligtas ang mga taga-nayon. Nang papayag na si Fiona, pinigilan siya ni Kaoru, na nag-alay sa kanila ng kanyang mga panalangin. Nagsalita ang mga taga-nayon kay Kaoru, na pinutol si Fiona mula sa kanyang pantasya, at nagpa siya ang iba na umalis dahil napagtanto nila na sinusubukan lamang silang gamitin ng mga taga-nayon bilang mga kalasag. Habang papaalis sila, pinigilan sila ng mga matatanda ng nayon, nakikiusap kay Kaoru at sa iba pa na iligtas sila. Sinabi sa kanila ng pinuno na sila ay mga simpleng magsasaka, hanggang sa dumating ang mga magnanakaw na kumakatok sa kanilang pintuan na humihingi ng kabayaran bilang kapalit sa pagbibigay sa kanila ng proteksyon. Sinabi niya na umaasa sila na dadaan ang mga bihasang mandirigma dahil kulang sila sa paraan upang harapin ang mga magnanakaw mismo. Ngunit kino-question ni Kaoru kung paano nila pinaplanong harapin ang lahat ng iba pang mga bandido na magta-target sa nayon, pagkatapos nilang umalis at tinuturuan sila para sa pag-asa sa ibang mga tao para sa tulong, na nagtatanong kung gagawin din ng kanilang mga ninuno. Ang pinuno ay nahihiya, ngunit ang mga bata ay sumulong, na nagpapakita ng kanilang determinasyon na ipaglaban ang kanilang nayon at hinihiling kay Kaoru na turuan sila kung paano lumaban. Ang mga taga-nayon ay nagtitipon sa likod ng mga bata, at determinado silang protektahan ang kanilang nayon. Pumayag si Kaoru na sanayin sila, sinabing tuturuan lang niya sila ngunit hindi lalaban para sa kanila. Sina Fiona at Ronald ay sinasanay ang mga lalaki sa martial arts, habang tinutulungan ni Kaoru na patibayin ang kanilang mga depensa sa pamamagitan ng paghahalo ng potion at tubig at pag-uutod sa isang taga-nayon na magpinta sa mga bakod, na gagawin silang kasing lakas ng konkreto. Nag-set up sila ng mga balde bilang mga bitag, ngunit sinabi ng pinuno kay Kaoru na wala na, kaya sumigaw si Kaoru kay Celestine, tinutokso siya tungkol sa kanyang katawan, kaya binagsakan siya ni Celestine ng isang bungkos ng mga balde, ngunit kinokolekta lamang ito ni Kaoru. Natapos na ng mga taga-nayon sa pagpapatibay ng kanilang mga depensa, at isa sa kanila ang nagpahayag na dumating na ang mga magnanakaw. Tinanggihan ng pinuno ang kanilang mga kahilingan sa tarangkahan, kaya sinubukan nilang sirain ang mga bakod. Sobrang tibay ng bakod salamat sa potion, at ang mga lalaki ay naputol ng mga tinak kapag sinubukan nilang pumiga. Ang mga magnanakaw ay nakuha sa pamamagitan ng iba't ibang mga bitag, at sinusugod ng mga taga-nayon ang natitirang mga magnanakaw gamit ang kanilang mga sibat. Sinubukan ng isa sa mga bata na salakayin ang pinuno ng bandido, na itinulak palayo ang kanyang espada at sinubukan siyang tapusin, ngunit pinigilan siya ng pinuno. Tumalon si Fiona papunta sa larangan ng digmaan, pinutol ang isang puno habang siya ay lumapag, pinilit ang pinuno ng bandido na sumuko pagkatapos makita ang kanyang lakas. Kinulong nila ang lahat ng mga magnanakaw, at sinabi ni Kaoru sa mga taga-nayon na magpadala ng isang mensahero sa lungsod at ipagpalit ang mga magnanakaw para sa isang pabuya.
Inirerekomenda ni Kaoru ang isa pang pagbisita sa mga hot springs sa kanilang pagbabalik, ngunit isa sa mga bata ang humabol sa kanila, na humihiling kay Fiona na turuan siya ng higit pang martial arts upang makapaslang siya ng higit pang mga kaaway. Ngunit sinabi niya sa kanya na ito ay para sa pagprotekta sa mga mahal sa buhay, at hinihikayat niya itong lumaki at maging isang matapang na magsasaka. Kalaunan ng gabing iyon, nagpapahinga ang mga babae sa hot spring habang plano ni Kaoru na magbukas ng isang tindahan ng potion sa susunod. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, nakarinig sila ng ingay sa malapit. Inihagis ni Fiona ang isang balde sa mga palumpong, na inihayag sina Emilio at Ronald, na nataranta at sinisisi ang isa't isa habang inaakusahan sila ng mga batang babae na sinusubukan nilang tumingin. Nakikita namin ang mga sundalo sa labas ng isang bagong botika, at nakikita nila na ito ay gamot para sa anumang kondisyon. Excited nilang tiningnan ito, at nakita namin na ito ay tindahan ni Kaoru. Nalaman namin na siya ay nagbukas ng tindahan sa kaharian ng gel, na nagbebenta ng kanyang mga potion para kumita upang siya ay mamuhay ng magaan. Nagtatanong ang mga sundalo tungkol sa partikular na uri ng potion na natutunan namin na may kinalaman sa makati na mga paa, isang karaniwang kondisyon na kilala bilang soldier syndrome. Nagbebenta si Kaoru ng tatlong uri ng potion mula sa pagtanggal lang ng KT hanggang sa tuluyang paghilom ng pantal. Nahanap ng mga sundalo ang pinakamurang potion na medyo abot kaya dahil 3 pilak lamang ito, ngunit alam ni Kaoru na kapag ginamit nila ito, sila ay mahuhumaling at mapipilitang patuloy na bilhin ito. Nagpapatuloy si Kaoru sa ikalawang yugto ng kanyang plano, habang papunta sa guild kung saan tinatanggap ni na Emilio at Bella ang isang trabahong ipinost ni Kaoru upang kumilos bilang mga bantay, at ibinalita ni Kaoru ang kanilang mga gawain sa harap ng iba pang mga hunter. Ipinakilala ni Emilio ang kanyang sarili at si Bella sa kanya, at nalaman namin na ginagawa nila ang lahat ng ito para maiwasan ang pagdududa dahil nakarating na sa kaharian ang balita tungkol sa party ng mga anghel, kaya sa paggawa nito, mabubuhay silang magkasama ng hindi nagtataas ng kilay. Huminto sina Kaoru at Rian sa palengke para mag-grocery kung saan nakita naming lihim na sinusundan sila ni na Ronald at Fiona. Nagtataka si Fiona kung bakit hindi sila nakatira kasama si Kaoru tulad ni na Emilio at Bella, kaya ipinaliwanag ni Ronald na ginawa ito ni Kaoru para bigyan sila ng espasyo dahil engaged na sila, ngunit hindi siya pinapansin ni Fiona, tinatanggihan ang lahat ng kanyang mga pagsulong. Habang pabalik sila, nagalok ang isang batang lalaki na dalhin ang mga pinamili ni Kaoru para sa 2 tanso, habang sinasabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang grupo na gumagawa ng mababang gawain sa paligid ng bayan upang kumita ng pera. Nagulat ang bata nang malaman na may sariling tindahan si Kaoru, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Gordon bago siya tumakbo. Nakita namin sina Gordon at ang mga bata na nagbibilang ng kanilang pera mula sa araw, nabigo dahil wala silang sapat ngunit nagpakita sina Emilio at Bella na nagdadala sa kanila ng pagkain mula kay Kaoru at nag-aalok na magluto para sa kanila. Hinihiga ni Gordon ang mga bata sa kama sa gabi, at humihingi ng pagkain tungkol sa kanilang nakaraan, kaya sinabi sa kanya ni Emilio kung gaano kahirap ang kanilang buhay bago nila nakilala si Kaoru. Nagtataka si Gordon kung paano sila naging matagumpay, ngunit nagdadalawang isip si Emilio na sumagot dahil ayaw niyang ibunyag sa shop ang pagkakakilanlan ni Kaoru. Sinabihan ni Kaoru si Rian na tumakbo sa itaas habang papasok ang mga opisyal ng army. Ipinakilala ng opisyal ang kanyang sarili bilang pangalawang battalion commander ng Royal Army, si Colonel Nestor, at nag-aalok siyang bumili ng mga potion ng soldier syndrome ng maramihan. Sinabi niya na ang 10,000 sundalo sa army ay maaaring makinabang mula sa kanyang soldier syndrome potion, ngunit nagtanong si Kaoru tungkol sa iba pang 9 na battalion commander. Nangako siyang ipapamahagi ng patas ang mga potion sa iba pang batalyon, at nangako pa siyang ibebenta ang mga ito sa parehong presyo. Nagtataka si Kaoru kung ano ang makukuha niya sa paggawa nito, ngunit sinabi niya na hindi ito isang bagay na kailangang malaman ng isang sibilyan. Sumang-ayon si Kaoru sa deal, at iniisip niya ang lahat ng kikitain niya. Tinanong ni Gordon si Kaoru kung maaari ba siyang maging katulad ni na Emilio at Bella, kaya tiniyak niya sa kanya, na sinasabi na ang lahat ay may halaga at ipinakita sa kanya ang isang float na gagamitin niya upang tawagan siya kung mayroon siyang trabaho para sa kanya. Inihahatid ni Kaoru ang kanyang mga potion kay Nestor sa kanyang opisina, ngunit humiling siya ng paglilibot sa lugar bago siya umalis.
Nakikita nila ang mga sundalo na nagsasanay ng komunikasyon gamit ang mga kahon, at tila may code sila, ngunit naiintindihan sila ni Kaoru, at alam niyang siya ang pinag-uusapan nila. Pagbalik sa tindahan, bigla siyang binisita ng isang naiinis na komandante na nagreklamo na hindi ibinabahagi ni Nestor ang mga potion sa iba pang batalyon. Tinitiyak ni Kaoru sa kanya na ang kanyang batalyon ay makakakuha ng prioridad para sa susunod na kargamento, at sinabi na hiwalay na pagsasaayos ang gagawin para sa bawat batalyon. Kaya pinasalamatan siya ng commander para sa pagsasaalang-alang at umalis. Isang maharlika ang dumating sa tindahan, at nalaman namin na siya ang landlord na si Count Atlam. Ipinakita niya sa kanya ang kontrata na nagsasabing ang may-ari ay makakatanggap ng kalahati ng lahat ng kita, pati na rin ang pagmamay-ari sa mga produkto, na nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang pagpepresyo at malaman ang paraan ng produksyon. Galit na galit si Kaoru sa mga tuntunin ngunit tinanggap ang kontrata. Sinabi ni Atlam sa realtor na pangasiwaan ang mga papeles, at pagkatapos niyang umalis, nalaman namin na nakuha niya ang mga karapatan sa tindahan pagkatapos ng pananakot sa mga dating may-ari. Nagtataka ang realtor kung bakit siya pumayag sa ganoong hindi patas na kontrata, ngunit humihingi lang siya ng pabor sa kanya. Kinabukasan, naghahanda si Atlam na kolektahin ang kita noong nakaraang araw, at nalaman namin na ang kanyang pangunahing motibo ay upang makuha ang paraan ng produksyon para sa mga potion ng Soldier Syndrome. Ngunit pumasok siya upang makita si Emilio at Bella na nagbebenta ng mga pananghalian sa halip, at sinabi nila sa kanya na si Kaoru ay nasa bagong tindahan habang ang shop na ito ay nagbebenta na ngayon ng mga box lunch. Galit na galit si Atlam at pumunta kay Kaoru para humingi ng paliwanag. Kaya't sinabi ni Kaoru sa kanya na patuloy siyang lilipat ng mga tindahan kung patuloy itong bibili, at maaaring kailanganin pa niyang lumipat sa ibang bansa, ngunit sasabihin niya sa lahat na hindi siya makakapagbenta ng mga potion dahil sa kanya. Sinabihan din siya ni Ronald na umatras, pinagbantaan siya ng espada ni Fiona. Kaya ibinalik niya kay Kaoru ang kanyang tindahan at sinabing hindi na niya ito iistorbohin. Bumalik sila sa kanilang orihinal na tindahan, ngunit sinabihan sila ni Bella na maghanda para sa pananghalian. Sinabi sa kanya ni Kaoru na maaari silang bumalik sa pagbebenta ng mga potion, ngunit ipinahayag ni Bella na mayroon silang order para sa 50 pananghalian na nabook ng maaga. Lahat sila ay nabigla nang marinig ito, ngunit naghahanda silang pumasok sa trabaho, at iniisip ni Kaoru kung kailan siya magkakaroon ng kanyang madaling buhay. Nakita namin ang isang magsasaka ng gulay na dumarating mula sa nayo ng Goa, ngunit may isang daga na tumalon mula sa kanyang kariton at pumasok sa lungsod. Sinubukan ni Rhea na gisingin si Kaoru nang pumasok si Bella, na nagpapaalala sa kanya na kailangan nilang gumawa ng mas maraming tanghalian. Nakita namin ang mga grupo na naghahanda ng kanilang mga tanghalian, at iniisip ni Kaoru kung magagawa niya lang ang lahat ng mga kahon gamit ang kanyang kakayahan, ngunit nagpasya siyang gawin ang kanyang makakaya. Lahat ng pananghalian ay mabilis na naubos maliban kay Kaoru. Ang mga customer ay pinupuri kung gaano kasarap ang iba pang pananghalian, ngunit sa tingin nila ay normal lang ang kay Kaoru. Nalungkot si Kaoru nang marinig ito, kaya't maaari nila siyang makuha sa pamamagitan ng pag-agaw ng ilan sa kanyang mga pananghalian, ngunit nadismaya siya na siya ay napagbenta ng kaunti kahit na siya ang gumawa ng mga recipe para sa lahat ng pananghalian. Naisip ni Kaoru na gawing convenience store ang kanilang botika dahil marami na silang nabili maliban sa mga potion. Sinabi ni Fiona kay Kaoru na wala na sila sa mga potion na nagpapagaling ng lagnat, at iniisip ni Kaoru kung may sipon na ba sa paligid. Naghahanda siyang maghatid ng mga potion sa army, at nagpasya si Fiona na lihim na sundan ang mga ito, naiwan si Ronald upang bantayan ang tindahan. Si Gordon at ang kanyang mga kaibigan ay sinamahan si Kaoru, at sinabi sa kanya na inaalagaan sila nina Emilio at Bella sa kanilang libreng oras. Dumating sila, at pumasok si Kaoru sa opisina kung saan ipinakilala siya ni Nestor kay Commander Larry. Hinarap niya si Nestor tungkol sa reklamong natanggap niya tungkol sa hindi niya pagbabahagi ng mga potion, ngunit napagtanto niya na wala siyang masamang layunin at iniisip na hindi siya dapat tumalon sa mga konklusyon. Ngunit hindi sinasadyang nabasa ni Kaoru ang isang dokumento sa mesa, at sinampal si Nestor dahil sa ilegal na pagbebenta ng kanyang mga potion at paglustay ng pera. Pero nakikita natin na naguguluhan siya. Tinanong niya kung paano niya nababasa ang isang dokumento na nakasulat sa isang nakakode na wika, at nalaman namin na kinuha ito mula sa isang gang na nangungurakot ng mga supply ng militar.
Napag-isip-isip ni Kaoru na nababasa niya ito dahil sa kakayahan ng wikang ibinigay sa kanya ni Celestine, kaya pinaliwanag niya sa kanila kung paano ito maiintindihan. Humanga si Nestor sa kanya at nag-aalok sa kanya ng posisyon na sumali sa army, ngunit tinanggihan niya ito. Nakita namin si Larry na dumating sa kanilang tindahan, at sinabi niya kay Kaoru na mayroon siyang personal na kahilingan at iniimbitahan siya sa kanyang bahay. Sinundan siya ni Kaoru at Rian pabalik sa kanyang bahay, at nagulat sila nang makita kung gaano ito kalaki. Nalaman namin na may diskwento si Larry, ngunit ipinapalagay ni Kaoru na maaaring hindi siya ganoon kayaman pagkatapos makita kung gaano kamura ang mga kagamitan sa bahay. Hiniling sa kanya ni Larry na maghanap ng isang kayamanan na nakatago sa bahay, at nalaman namin na ang Larry Domain ay dumaranas ng mga pagkabigo sa pananim sa nakalipas na ilang taon, na naging dahilan upang matuyo ang kanilang pananalapi. Kaya gusto niyang hanapin ang kayamanan na natuklasan ng pamilya ilang henerasyon na ang nakalipas, ngunit ang lokasyon nito ay ipinasa sa bibig, at ang diskwento 3 henerasyon na ang nakalipas ay nawala bago sinabi sa susunod na linya. Naglabas si Larry ng isang nakakode na dokumento, na siyang tanging pahiwatig tungkol sa kayamanan, at gusto niyang i-decipher ito ni Kaoru, ngunit ang dokumento ay walang binanggit sa lokasyon ng kayamanan. Nadismaya si Larry at ibinunyag na hinanap ito ng kanyang ama at lolo kung saan-saan ngunit hindi ito nagtagumpay, at ang alam lang nila ay dinala ang kayamanan sa kabisera. Si Kaoru ay naaawa sa kanya, kaya siya ay nag-conjure ng isang metal detector na hugis potion at itinakda niya ito upang makakita ng ginto. Agad itong nag-react, ngunit napagtanto niya na nagre-react lang ito sa ginto sa wallet ni Larry, kaya itinakda niya ito upang makita ang ginto na higit sa 300 gramo. Sinusunod nila ang mga direksyon nito at nakarating sa treasury, ngunit nadismayan nang makita nilang nakaturo lang ito sa natitirang mga gintong barya sa vault. Hindi niya isinama ang ginto sa paghahanap, ngunit nabigo ang detector na makahanap ng anumang iba pang ginto sa hanay nito. Gayunpaman, hinuhusgahan ni Kaoru na ang lahat ng pinagsamang gintong barya ay hindi hihigit sa 300 gramo, kaya malamang na iba ang itinuturo ng detector. Tumakbo siya patungo sa silid sa likod ng treasury, humihiling na buksan ang dingding dahil pinaghihinalaan niya na ang kayamanan ay nakatago sa loob. Ngunit nakikita natin na walang laman ang pader, at pinag-uusapan ni Larry ang kabiguan na ito. Pumasok si Rian sa silid na hinihiling kay Kaoru na pagalingin ang isang kagat ng surot. Nag-spray siya ng potion sa labas, pero bigla siyang may na-realize. Nagtungo siya sa vault, kinakalkal ito ng barya na nagpapakitang gawa ito sa ginto at ang kayamanan ay ang vault mismo. Nagdiriwang si Larry, ngunit ipinaalala sa kanya ni Kaoru na kahit na ang kayamanan ay mauubos kung patuloy na mabibigo ang kanyang mga pananim, pinapayuhan siya kung paano hanapin at lutasin ang mga problemang nagdudulot ng mga pagkabigo. Naghanda si Larry ng pagkain para sa kanila at ipinakilala sila sa kanyang pamilya. Ipinapalagay ni Kaoru na gusto siya ng kanyang 2 anak, habang pinapantasya niya ang kanyang kinabukasan bilang bahagi ng isang maharlika na pamilya, ngunit nasira ang kanyang mga pangarap nang malaman namin na ang Soldier Syndrome Potion lang ang gusto nila mula sa kanya. Mamaya sa gabi, nakita namin si Gordon na sumisigaw para kay Kaoru, humihingi ng tulong sa kanya. Sinusundan niya siya sa kanyang mga kaibigan na may matinding karamdaman, at nakita namin na ang mga tao sa buong lungsod ay may matinding lagnat at ubo habang iniisip ni Kaoru kung ito ay isang epidemya. Nakikita natin ang patuloy na pagkalat ng epidemya dahil maraming tao ang nawala ng buhay at lahat ay nagsara. Inihayag ni Nestor na ang epidemya ay kumalat mula sa nayo ng Goa sa silangan ng Kabisera, na kasalukuyang nasa isang lockdown na ipinapatupad ng army. Duda si Ronald sa kakayahan ng royal family ng gel dahil wala pa silang napipiling diskarte. Nag-aalala si Fiona tungkol sa mga taga-nayo ng Goa na nauubusan ng pagkain dahil sa lockdown, at iniisip ni Kaoru kung ano ang dapat niyang gawin. Iniisip niya na maghintay na lang na lumipas ang mga bagay para maipagpatuloy niya ang kanyang madaling buhay, ngunit nagpa siyang tulungan ang lahat. Wala siyang pakialam kung malantad ang kanyang pagkakakilanlan, at sasabihin sa iba na maaaring kailanganin nilang lumipat muli pagkatapos nito habang ipinapahayag niya na bumalik ang liwanag ng Diyosa. Ngunit ang iba ay natutuwa tungkol dito, at si Nestor ay nabigla na si Kaoru ang napapabalitang anghel. Dumating si Kaoru sa Statue of the Goddess sa sentro ng lungsod, at ginamit ang kanyang whistle para tawagan ang lahat ng bata. Sinabi niya sa kanila na ipakalat ang balita na mamimigay siya ng lunas sa lahat sa umaga, at ang mga bata ay umalis upang ipaalam sa bayan.
Inutusan niya si Ronald na ipaalam sa Maharlika ang plano, at binigyan si Fiona ng isang bag ng potion na ihahatid kay Nestor para sa mga sundalong nagbabantay sa lugar. Dumating ang umaga, at ang bayan ay nagtitipon habang sinasabi ni Kaoro sa lahat ang tungkol sa lunas na nagbabanta sa kanila na panatilihin ang kaayusan or kung hindi ay haharapin nila ang parusa ng Diyosa. Nag-conjure siya ng isang rebulto ni Celestine na may potion na ibinubuhos dito, na nagpapaliwanag na ito ay magpapagaling sa sakit kung mayroon na sila nito or mapipigilan ito kung wala. Umakyat ang isang lalaki at uminom ng potion, agad na bumuti ang pakiramdam, kaya nagmadaling pumasok ang ibang tao. Iniabot ni Kaoro ang isang bag ng potion kay Larry para sa maharlikang pamilya dahil hindi sila makapila sa harap ng rebulto. Dumating ang isang maharlika na nagpapahayag na ang estatwa ay pag-aari niya, ngunit pinasabog ni Kaoro ang kanyang karwahe, at humingi siya ng tawad. Ipinatawag ni Kaoro ang isa pang rebulto at sinabihan ang maharlika na pumili tulad ng iba, habang itinuturo ang mga sundalo sa kabilang estatwa upang makatulong sila pagkatapos na gumaling. Tinanong ni Nestor si Kaoro kung ano ang kanyang gagawin pagkatapos nito, kaya sinabi niya sa kanya na plano niyang magtungo sa Goa upang hanapin ang ugat ng problema, na sinasabi na hindi niya hahayaang may masawi. Nagpa siya si Nestor na sumama sa kanya, at pinamunuan niya sila sa Goa. Nagreklamo ang kabayo kay Kaoro tungkol sa pagiging mag-isa sa kamalig, kaya sinubukan niyang humingi ng tawad, at nagulat si Nestor na nakakausap pa niya ang mga kabayo. Ipinaalam ni Kaoro sa mga taga-nayon ang tungkol sa potion pagdating nila sa Goa. Nag-aalinlangan sila sa una, ngunit pagkatapos makita ang isang matandang lalaki na agad na gumaling pagkatapos inumin ito, mabilis silang nagbago ng isip. Ang buong nayon ay mabilis na nanambalik sa kalusugan at nagagalak habang sinusubukan ni Kaoro na hanapin ang pinagmulan. Tinanong niya ang pinuno tungkol sa mga unang pasyente, at naisip nila na ang pinagmulan ay dapat na nasa isang lugar sa Lambak. Pumunta sila sa Lambak, at nakita namin si Kaoro na may suot na lalagyan na hugis salamin na natutunan namin na nakakatulong sa kanya na mahanap ang mga bagay, na tinatawag niyang searcher. Nakikita ng searcher ang virus sa malapit ngunit mabilis itong gumagalaw, at nakikita namin na ang virus ay kumakalat sa pamamagitan ng mga hayop. Pinalawak ni Kaoro ang hanay ng searcher at hinahanap ang pinagmulan ng virus, nakahanap ng isang itim na naka-warp na bola sa harap nila na naglalabas ng isang nahawa ang hayop. Naisip ni Kaoro na ito ay isang pagbaluktot, kaya nagpa siya siyang ipatawag si Celestine. Nagtataka si Celestine kung ano ang gusto niya ngunit nabigla siya nang makita niya ang distortion. Sinabihan ni Celestine ang lahat na umatras habang inihahanda niya ang kanyang pag-atake, at matagumpay niyang nawasak ang distortion, ngunit ang epekto ay naging dahilan upang matamba ang lahat. Bumangon sila at nakitang pinapagalitan ni Fiona si Celestine dahil sa hindi pag-iingat sa kaligtasan ni Kaoro. Pinigilan siya ni Kaoro at sinabi kay Celestine ang tungkol sa epidemya na dulot ng distortion, na sinasabi sa kanya na ang paglilinis ng mga resulta ay responsibilidad din niya. Si Celestine ay hindi masyadong masigasig, ngunit binanggit ni Kaoro ang Diyos ng Earth para kumbinsihin siya, at sinabing baka tapikin pa niya ang kanyang ulo kung gumawa siya ng magandang trabaho, kaya tuwang-tuwa siyang humarap dito. Naghahanda si Kaoro na umalis kasama ang kanyang mga kasama, ngunit tinanong ni Nestor kung ano ang mangyayari sa mga estatwa na iniwan niya sa kabisera, ngunit nakita namin na sila ay nawasak pagkatapos ng 5 araw. Umalis ang grupo, at iniisip nilang lahat kung saan sila susunod na pupunta, kaya nagmungkahi si Kaoro na makita ang karagatan. Iniisip niya kung paanong hindi pa niya nakakamit ang kanyang madaling buhay, ngunit natutuwa siya para sa mga naging kaibigan niya at determinado siyang magpatuloy hanggang sa makamit niya ang kanyang layunin.